Nagising ako ng mga 3:00 ng hapon at parang pagod pa rin ako sa nangyari kahapon at kaninang madaling araw. Kaya hindi na muna ako tumayo. Pinagpatuloy ko lang ang aking paghiga hanggang sa lumipas ang 20 minutos. Tumayo na ako. Para akong sumali sa marathon sa sobrang sakit ng aking katawan. Nagbihis na ako at bumaba. Nakita ko si Leo na nanonood ng TV sa sala. Naupo naman ako sa katabing sofa nito. Tol, sarap ng tulog natin ah. Pabirong tanong nito sa akin. Pagod lang tol. Ang dami kasi namin ginawa kahapon eh. Kaya ayun, pagod na pagod talaga ako. Ganun ba? Nga pala tol, ninig ng buong bahay ang boses ni Maloy kagabi. Sabay tawa nito sa akin. Sabi nga ni Rosel parang pinapatay mo raw yung kaibigan niya. Kaya lumabas kami ng kwarto para katukin ka. Pero naninig namin na masaya naman kayo. Kaya hindi na lang kami tumuloy at bumalik na lang sa kwarto. Sabi nito sa akin sabay tawa. Nginitian ko na lang to at tinanong ko kung nasaan yung iba naming kasamahan sa bahay. Ayun lumabas, magsisimba daw. Tapos pupunta na rin ng mall. May bibilihin daw sila eh. Ikaw, may lakad ka ba mamaya? Oo tol, may lakad ako mamaya eh. Mga bandang 5:00. Okay. Siya nga pala Lester. Babalik dito mamayang gabi si Rosel. Sakto nga kasi wala pa yung landlord natin. Bukas pa daw ang balik galing probinsya. Kita ko sa mukha ni Leo na na-excite siyang makita si Rosel. Naku, ikaw talaga Leo. Sobrang init mo. Ano ka ba naman Lester? Nakita mo naman yung hubog ni Rosel, di ba? Nabigla ako sa sinabi niya. Okay lang yun Lester. Gusto mo, tayong dalawa pang dumali kay Rosel mamaya? Naku, loko ka talaga Leo. Okay lang ako. Tingnan ko na lang mamaya pag uwi ko. Sabi ko sa kanya, sabay akyat sa kwarto ko at kumuha na ng tuwalya. Muli akong bumaba at pumasok sa banyo at naligo. At nang matapos na ako, nagbihis na rin ako at bumaba. Pero bago pa man ako makalabas ng bahay, ay tinawag ako ni Leo. Lester, mamaya pag uwi mo kumatok ka lang ha. Kinindatan niya ako at tumango lang naman ako sa kanya. Umalis na rin ako ng bahay at pumunta na sa bahay nila Aling Saida. Nakita kong sarado ang tindahan at nung niring ko yung bell sa may gate, hinintay kong may lumabas. Pero nakalipas na ang ilang minuto ay wala pa rin lumalabas. Muli kong pinindot ang boto ng ilang beses dahil baka nakatulog lang si Aiza. Pero wala pa rin. Kaya nung makalipas ang 20 minutos, ay umalis na lang ako at bumalik na sa boarding house. Nakita ko si Leo na nanonood pa rin ng TV. Oh Lester, ang bilis naman yata ng lakad mo. Wala eh, hindi sumipot yung mga kasama ko, kaya umuwi na lang ako. Anong palabas? PBL tol. Alam mo, wag ka na lang umalis. Tumawag si Rosel kanina. Malilit daw sila. Sila? Sabi ko sa aking sarili. Ibig mong sabihin, Leo, may kasama siya? Oo, sasama daw si Maloy mo. Sabay tawa nito sa akin. Namiss ka daw eh, at yung ginawa mo sa kanya kagabi. Sabay tawa nito ng malakas. At nakitawa na lang din ako sa kanya. Maya-maya umakyat na lang ako sa itaas at nagbihis na ng pambahay at nagpahinga. Makalipas ang 1 oras at kalahati, hindi ko na malaya na nakaidlip pala ako at nagising na lang ako sa ingay sa baba. Kaya naman sumilip ako sa ibaba at nakita kong nakauwi na pala ang lahat ng boardmates ko. At nakita ko ring andun si Maloy, si Rosel, Megan at 3 pa nilang kasamahan. At nung makita ako ni Maloy, agad tong tumayo sa kinauupuan niya at nilapitan kaagad ako. Niyakap niya ako na parang mag-boyfriend-girlfriend kami
At sinabing, Lester, namiss kita. Maloy, okay ka na ba? Hindi na ba masakit yung ano mo? Medyo masakit pa, pero hindi na kagaya kaninang madaling araw. Sagot nito sa akin. Inakbayan ko siya at naghiyawan naman yung mga kasamahan ko sa bahay, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Maya-maya ay dumating na rin yung dalawa pa naming boardmates na may daladalang case ng beer at chichirya. At nung nailapag na sa mesa, ay nagsimula na silang tumagay. Umupo na rin kami ni Maloy sa isang sofa kung saan nakaupo ang kanyang mga kasamahan. Pinakilala nila sa amin yung mga bagong kasama nila. Si Tonet na nursing student din na maputi, chinita, at maganda rin ang hubog. Si Vicky, second year education student. Medyo chubby pero maganda. Matangos ang ilong at mahaba ang buhok. At yung huli, si Joanna. Pareho sila ng hubog ni Aiza. Kaya nagigilty tuloy ako sa nangyari sa amin ni Maloy kaninang madaling araw. Nakadalawang case na kami noon nang mapansin ko na masyado nang maingay yung mga babaeng bisita namin. At napapansin ko na rin yung kamay ni Maloy na malikot na rin. Napansin ko din na nawala na si Rosel at si Leo. Malamang ay nasa itaas na ang dalawa. Si Marco at si Vicky naman, medyo naging close na rin. At pabulong nang nag-uusap yung dalawa dahil sa ingay ng mga kasamaan namin sa sala. Napansin ko namang bumulong si Joanna kay Maloy. Sabay tingin nito sa akin. Kaya nagtaka na lang ako. Maya-maya ay hinila ako ni Maloy. Sabay bulong sa akin na, akyat tayo sa taas, Lester. Parang crowded na dito eh. Umuo na lang ako sa gusto niyang mangyari. Hindi na kami nagpaalam pa sa mga kasamahan namin at tumayo na kaming dalawa. At napansin kong tumayo rin si Joanna at sumunod din sa amin paakyat ng hagdan. Kaya tinignan ko si Maloy at ngumiti lang to sa akin. Sabay sabing, kinuwento ko kasi sa kanya yung ano mo, kaya eto, na-curious siya. Sabay tawa nito ng mahina. At nakita ko naman si Joanna na parang nag-blush lang. Pinagpatuloy na namin ang pag-akyat. At nung dumaan kami sa pintuan ng kwarto ni Leo, ay narinig na lang namin ang ingay ng dalawa. At nung nasa loob na kami ng kwarto, lumapit sa akin si Maloy. At agad akong sinunggaban. Nakita ko namang umupo lang si Joanna. Tumingin lang siya sa amin ni Maloy. Pero maya-maya lang ay lumapit na rin to. Lester, hindi ko pala nakwento sa'yo. Girlfriend ko si Joanna. Nabigla ako sa sinabi niya. Kaya napatras na lang ako at tinignan silang dalawa. 1 year na kaming mag-on ni Joanna, Lester. Roommate kasi kami sa boarding house. At one night, nalasing kami. Galing kasi kami sa party noon. Sabi nito sa akin, habang dinadama ang init kasama si Joanna. Kaya umatras muna ako at tinignan ng dalawa. Hindi na ako nakatiis pa. Kaya sinamahan ko na sila. Naging mainit agad ang mga tagpo. Pinaranas ko rin kay Joanna ang ginawa ko kay Maloy. At kitang-kita ako sa mukha nito ang saya. At dahil nakapagpahinga ako, ay napunan ko naman ang gusto ng dalawa. Sobra-sobra pa. Ilang beses kami nagpaligaya sa gabing yon. At sabay-sabay rin kaming nakatulog pagkatapos. Makalipas ang ilang oras, nakarinig kami ng katok sa pintuan. Agad ko tong binuksan. Si Leo pala. At sinabi na gisingin ko na raw si Maloy dahil uuwi na raw sila. Napansin ko naman na parang bad trip si Leo. Kaya hindi ko na lang muna to pinansin at ginising ko na yung dalawa. Nang matapos na mag-ayos ang dalawa, ay bumaba na kami sa sala.
Nakita namin na magkatabi si Megan at si Andrew at pasimpleng tumayo ang dalawa. Ngumiti lang to sa akin sabay thumbs up at nakita naming bumaba na sina Rosel at Leo. Napansin kong hindi ito natutuwa sa nangyari sa kanila ni Leo. Deadma lang naman si Leo. At bago sila umalis, yumakap pa si Joanna at si Maloy sa akin. At nakita ko naman na hindi pinansin ni Rosel si Leo. Basta na lamang itong lumabas ng bahay. Nung makaalis na sila, nilinis na namin yung pinag-inuman at mga kalat sa sahig. At nung matapos na kaming magligpit, sinabi sa akin ni Leo na, "Pare, bad trip. May dalaw si Rosel. Kaya ayun, purnada ako." Tatawa na sana ako pero pinigilan ko na lang ang aking sarili. Kaya tinapik ko na lang siya sa balikat. Ano yung naririnig namin? Nakapagsimula naman kami. Kaso, maayaw talaga siya eh. Muli na naman ako nagpigil ng tawa. At tinapik ko na lang ulit siya sa balikat. Umakyat na rin ako ng kwarto ko. At pagpasok ko, dun ko binuhos ang aking tawa. Kawawang Leo. Atat na atat pa naman yun kay Rosel. Pero napurnada pa dahil may dalaw. Ani ko na lang sa aking sarili. At nakatulog na rin ako. Nagising ako ng 9:00 at bumangon kaagad para maligo. Nang matapos na akong gumayak, ay umalis na rin ako ng boarding house at dumaan sa isang coffee shop na malapit lamang sa school namin para doon mag-almusal. Nung akmang order na ako, may biglang tumapik sa likuran ko. At nung nilingon ko to, si Rosel pala. "Oy, ikaw pala," sabi ko sa kanya. Nakita kasi kita kanina kaya sinundan kita." Sagot naman ito sa akin. "Stalker?" Biro kong saad sa kanya. At sinapak naman niya ako sa balikat. Sabay sabing, "Hindi loko ka." "Biro lang, Rosel." "Rose na lang, Lester. Masyadong formal eh." Sige, Rose. Ano, kumain ka na ba?" "Hindi, nagkape lang ako. Baka kasi matraffic ako. 11:00 kasi ang pasok ko." Ganun ba? Di magkape ka na lang ulit. Bibilhan kita pati pandesal. Promise masarap ang pandesal nila dito. Ani ko sa kanya. Tumingin naman to sa kanyang relo. Kaya ang sabi ko, "May 1 oras pa tayo, Rose. 11:00 din ang pasok ko. Kaya relax ka lang, okay?" At ninitian ko siya. At pumayag na rin naman to. Nag-order ko ng 6 na pirasong pandesal at 2 tasang kape. Rose, hanap ka na ng table natin. Parang dumami na yung tao eh. Baka wala na tayong maupuan." "Sige." Sabay alis nito sa counter at naghanap na ng table. Nung nakuha ko na yung order namin, nakita ko si Rose sa may sulok ng shop at naghihintay sa akin. Bit-bit ang tray, lumapit ako sa table. At nung mailapag ko na yung tray, ay binigay ko sa kanya ang kape niya. At parang nahihiya pa tong kumuha ng pandesal. Kaya naman kumuha ako ng isa at binigay to sa kanya. Nainabot naman niya at kumain na rin ito. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga subjects at yung mga professors namin. Nabigla naman niya akong binara. Kasi magiging soon-to-be teacher din siya pagka-graduate niya. Kaya natahimik na lang ako. At bigla naman itong sinabi na, "Biro lang, Lester. Ikaw talaga?" Masayang kasama si Rosel at ang ganda pa ng ngiti niya na ngayon ko lang napansin dahil si Mali lang ang nabibigyan ko ng pansin sa mga nagdaang bisita nila sa boarding house. "Nga pala, Lester, birthday ko sa Sabado. Punta kayo sa boarding house namin ha." Sinabi ko na kay Leo yan kagabi. At isama mo na rin yung mga boardmates mo kasi maghahanda ako. "Sige,
pupunta ako. Sabay tingin sa relo ko. Mag-alas 10:40 na pala. Kaya sabi ko sa kanya na bilisan na namin ng pagkain dahil baka malate kami. Nung naubos na namin yung pandesal at yung kape niya, niyaya ko na siyang umalis ng coffee shop. Pero bago pa man ako makatayo sa kinuupuan ko, hinawakan ako ni Rosel sa bandang ibaba at pinigilan akong tumayo. Kaya napatingin na lang ako sa kanya at ngumiti lang ito sa akin. Mabilis na naglakbay ang kamay nito. Kaya naman napatingin ako sa mga taong kumakain doon. Pero since nasa sulok naman kami, ay hinayaan ko na lang to. Tumingin muna ako sa paligid at naglakbay na rin ang kamay ko. Lumapit sa akin si Rosel at bumulong na. Narinig ko yung ginawa mo kay Maloy. At sa nakita kong reaksyon nito at ni Joanna, ay napaisip ako kung gaano ka talaga kagaling. Ngumiti na lang ako sa kanya at sinabing, Rosel, 10 minutes na lang mag-alas 11 na. Napangiti na lang to at lumabas na kami ng coffee shop. Bago kami naghiwalay, sa Sabado, Lester ha, huwag mong kalilimutan. Sige, sabay na kami ni Leo pupunta ron. Tumango naman ito at tinignan ako ng mainit. At umalis na to papunta sa kabilang building. Ako naman ay umakyat na rin sa itaas para umatin na ng klase ko. Nung magtanghalian na, bumaba ako para pumunta sa kantina. At nung matapos na akong magbayad, napansin kong may tumatawag sa akin. At nung nakita ko kung sino yon, si Rosel pala. Kumakaway at niyaya akong maupo dun sa table nila. Nakita kong may mga kasama to sa kanyang table. Mga classmates niya siguro. Kaya nung naupo na ako kaharap siya, ay agad niya ako pinakilala sa mga kaklase niya. Una niyang pinakilala yung nasa tabi ko, si Melanie. At yung katabi naman ni Rosel, si Amy. Kinamayan ko sila at sabi sa akin ni Rosel, dadalo din sila sa birthday ko sa Sabado. Kaya malaki ang ihahanda ko dahil marami ako inimbitahang classmates, pati na rin schoolmates. Ganun ba? Oo, medyo nakakaluwag-luwag kasi ang parents ko. Kaya walang problema sa gastos. Maya-maya ay nagaya na si Melanie. Nababalik na raw sila sa building nila dahil mag-uumpisa na yung next subject nila. Sabay-sabay silang nagpaalam sa akin. Sabay tayuan. At nung paalis na sila, bumalik pa si Rosella at bumulong sa akin. Hihintayin kita sa Sabado, Lester ha? Sabay halik sa pisngi ko at mabilis na umalis kasama ang mga kaklase niya. Napangiti na lang ako at bumalik na sa pagkain ko. At nung matapos na ako, muli na akong umakyat sa itaas para umattend na sila subject ko. At habang nasa klase, naaalala ko yung sinabi sa akin ni Rosel. Makalipas ang isang oras, natapos na rin ang last subject ko. Umuwi na ako ng boarding house. At pagdating ko ng bahay, sinalubong ako ni Marco. Dahil papalabas na rin siya para pumasok sa klase niya. May night subject kasi siya. Sabi nito sa akin, pinapapunta raw ako sa bahay ni Namang Tony. Mamayang gabi. Tumango lang naman ako sa kanya at umakyat na sa kwarto ko. Agad na akong nagbihis ng pambahay. Nang may biglang kumatok sa pintuan ko. At nung binuksan ko ito, si Mark pala. Sinabi niya na si Aiza daw ay nasa ibaba at hinahanap ako. Dali-dali naman akong bumaba at nakita akong nakaupo nga si Aiza sa sofa. At nung makita niya ako, agad naman tong tumayo at niyakap ako. Nagsorry dahil hindi daw niya nasabi na isinama siya ng tita niya kahapon. Napilitan lang daw siyang sumama
dahil sa tito Tony niya. Parang nagsiselo si tita sa akin eh. Dahil nung sinabi kong sila na lang ang umattend, ang sinabi nito sa akin, baka daw magsosolo tayo. Kaya ayun, isinama niya ako. At nung umayaw naman ako, sinabi niya ata kay Tito Tony. Kaya si Tito Tony na ang nagsabi sa akin na sumama na lang ako. Okay lang yun, Aiza. Nakapagpahinga ako ng maayos kahapon. Kaya okay lang talaga. Sabi ko sa kanya. Mamaya dun ka na maghapunan sa bahay ah. At dun ka na rin matulog. Kasi namimiss na talaga kita. Sige mamaya pupunta ako ron. 3:00 pa lang naman eh. Matutulog na muna ako. At pupunta ako doon ng mga bandang 7:00. Nasakto lang din sa hapunan, okay? Sige, magpahinga ka na muna. Sabay lakbay ng kamay niya papunta sa ibaba ko. Mapapalaban ka mamaya. Sabay tawa nito. At natawa rin ako sa sinabi niya. Sige na, mamaya pupunta ako ron. Ikaw din magpahinga ka ha. Mapapalaban ka rin. At nagtawanan na lang kaming dalawa. At ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Aiza. Bumalik na ako sa kwarto ko at muling nahiga. Nai-excite ako sa mga mangyayari mamaya. Hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nalimbongatan ako na parang may kumakatok sa aking pintuan. Kaya nung bumangon ako at binuksan yung pinto, nakita ko yung landlord namin. Naniningil na ng upa. Dahil katapusan na pala ng buwan. Kaya naman kinuha ko yung pambayad ko sa renta sa aking cabinet. At inabot ko kay Mang Noli. Lester, alam mo, ikaw ang matino sa lahat ng mga kasamahan mo rito. Tanong ko lang, may ginawa bang milagro ang mga kasamahan mo nung nasa probinsya ko? Sakto namang dumaan si Leo sa likuran niya at kinindatan ako. Kaya ang sabi ko na lang, wala naman po. Umalis po ng bahay yung ibang boarder kasi linggo kahapon. Yung iba naman po, nasa kwarto lang nila. At yung iba'y nanood lang ng TV sa sala. Sagot ko sa kanya. Sabi kasi ng kapitbahay natin, maingay daw kayo kagabi. Kaya tinatanong kita kung anong ginawa niyo kagabi. Nanood po kasi kami ng PBA kagabi. Ang ganda ho kasi ng laro. Close game. Kaya ayun, nagsisigawan yung border sa tuwing makakascore yung manok nila. Palusot ko sa kanya. Ganun ba? Nakita ko nga rin sa bahay ng kapatid ko kagabi yung laro. Ang galing ng mga players na yun. Close game talaga. Siya, aalis na ako. Makikipaglamay ako dun sa kabilang barangay. Sige po, at maliligo na rin po ako. Nilakad ka? Tanong nito sa akin. A-attend po ako ng party. Birthday kasi ng isa sa classmates ko. Kaya overnight na siguro kami doon. Sabi ko na lang sa kanya. Sige. Mag-ingat ka ha. Mahirap na ang panahon ngayon. At wag masyadong iinom. Matapos niyang sabihin yon, ay umalis na rin ito. At kinatok si Leo. Naagad naman itong pinagbuksan ng pintuan. At inabot yung renta niya kay Mang Noli. Muli na akong pumasok sa kwarto ko. At nung tinignan ko ang oras, mag-6 na pala ng gabi. Kaya nag-ayos na rin ako. Nung matapos akong maligo, paakyat na sana ako noon ng hagdanan. Nang napansin kong may babaeng nakaupo sa sofa. Tumingin lang to sa akin. Kaya nginitian ko na lang siya. Sabay akyat na ng hagdanan. Nakasalubong ko naman si Marco. Kaya tinanong ko siya kung sino yung babaeng nasa sala. Pinsan ko yun, tol. Nag-aaral din dito sa Maynila. Cute pare sabi ko sa kanya. Lester, pinsan ko yun. Huwag mong pag-isipan ng masama. Ani nito sa akin na parang galit yung tingin.
Relax lang pare. Sinabi ko lang na cute siya. Depensa ko sa kanya. Sorry sa nangyayari kasi sa bahay na to. Parang ang hirap na pare. Okay lang yun. Kilala mo naman ako pare. Tumango lang ito at tinapik ako sa balikat. At bumaba na to ng hagdan. At ako naman ay umakyat na rin sa itaas. At pumasok na sa kwarto ko. Matapos akong magbihis at naglagay ng kolon, ay bumaba na rin ako. At nung nasa may sala na ako, tinawag ako ni Marco at pinakilala niya ako sa pinsan niya. Lester si Melody. Melody, si Lester. Agad ko namang kinamayan si Melody. Nginitian ko siya. At nagpaalam na rin ako kaagad dahil late na ako sa date namin ni Aiza. Saan lakad natin, Lester? Tanong sa akin ni Marco. May attendan lang akong party. Sige, ingat ka pare. At bago ko tuluyang umalis, tiningnan ko pa si Melody. Natingin lang ng tingin sa akin. Kaya nginitian ko siya. Sabay labas na ng bahay. At narinig ko pa na tinanong ni Melody si Marco. Pero hindi ko na alam kung anong sinagot ni Marco sa kanya. At nung nasa daan na ako, tinignan ko yung oras. Mag-aalas 7 na pala. Kaya naman binilisan ko na ang paglakad ko. Papunta sa bahay ni Mang Tony. At nung nasa may gate na ako, nakita kong nakaupo sa labas ng bahay si Aiza. At nung tinawag ko to, mabilis naman siyang tumayo at nakangiting lumapit sa gate at binuksan na ito. Pagkasara pa lamang ng gate ay agad niya na akong niyakap at hinalikan sa pisngi. I miss you. I miss you too. Sagot ko naman sa kanya. Tinanong ko siya kung anong meron. At ang sabi naman niya, bakit? Kailangan ko ba ng rason para makasama ang boyfriend ko? Mataray na sagot niya na tinaas pa ang isang kilay nito. Wala naman. Tanong lang. Sagot ko na parang nauutal pa dahil sa pagkabigla ko sa reaksyon niya. Kinurot niya ako sa tagiliran at sinabing, halika na nga sa loob, baka may makakita pa sa atin dito. Hinakbayan ko siya habang naglalakad kami papunta sa may pintuan. At nung nasa loob na kami, napansin ko na parang walang tao. Kaya pagkasara ng pinto, ay agad niya akong sinunggaban na pinagbigyan ko naman. Tinanong ko siya kung nasaan yung mag-asawa at ang sabi niya, si Tito Tony nasa kwarto nila. Sumasakit na naman kasi yung paa niya. At si tita naman ay umalis. Bumili ng gamot ni Tito. At ako'y naiwan dito. Samahan ko raw muna si Tito. Kaya halika na sa kwarto ko. Habang wala pa si tita. At baka makita ka niya. Kaya nang dumaan kami sa may pintuan ng kwarto ng mag-asawa, tinawag ni Mang Tony si Aiza. Mauna ka na dun, Lester. At pupuntahan ko lang muna si Tito. Mahinang saad nito sa akin. Sige. Ilang sandali pa'y sumunod na rin si Aiza. Nakangiti itong lumapit sa akin. Tinanong ko siya kung bakit siya tinawag ni Mang Tony. Tinanong lang niya kung nandito na raw ba si tita. Kailangan na daw talaga niya yung gamot dahil sobrang sakit na raw ng paa niya. Sabay sunggab sa akin. Mabilis suminit ang mga tagpo. Iba ang pinapakita ni Aiza ngayon. Kaya naman labis akong natutuwa. Dahil siguro ilang araw din kaming hindi nagkita. At naipon na ang init na nadarama. Pero naudlot to nung narinig namin na bumukas ang gate. Agad tong tinignan ni Aiza. Si tita umuwi na. Kaya naman agad tong nag-ayos. Dito ka lang, Lester . Huwag kang lumabas. Hindi kasi alam ni tita na nandito ka. Kaya huwag kang maingay. At lumabas na siya. Narinig ko na nag-usap yung magtita sa sala.
At ilang sandali pa'y bumalik na si Aiza. Nilak niya ang pinto, sabay lapit sa akin. Nasa na nga ba tayo? At doon na uminit ang mga tagpo. Pagkatapos ay pareho kaming nakatulog ni Aiza. Nagising naman ako nang may maramdaman ako sa ibaba ko. At pagmulat ko ng mata ko, ay nakita ko si Aiza. Hi, hon. Ngiti nito sa akin. Sabay tuloy ng ginagawa niya sa akin. Sa bawat sandaling kasama ko si Aiza, ay iba ang pakiramdam. Sobrang saya ko sa gabing yun. Pero naputol to nung biglang pumasok si Aling Saida. Sinampal niya si Aiza at sinabing, "Walang iya kayo? Nagsosolo kayong dalawa?" Nakita kong napaiyak na siya, kaya niyakap ko to. Sorry, Saida. Pati si Aiza ay nagsorry din. Pasensya na rin kayo at nabigla lang ako. Saad ni Aling Saida. Okay lang yun, tita. Sorry din na hindi na namin sinabi ni Lester ang tungkol sa relasyon namin. Nabigla si Aling Saida sa narinig niya at tumingin ito sa amin. Galit na sinabing, "Hype ka, Lester? Okay lang sana kung nagpapaligaya lang kayo eh. Pero magkaroon ng relasyon?" Saad niya habang umiiyak sa sobrang selos. Di ba ganti lang natin sa kanya yun kaya natin nagawa yun? Humahagulgol na ito habang nakahawak sa buhok ni Aiza. Tinulak niya si Aiza at mabilis ko namang niyakap si Aling Saida para pigilan to sa gagawin niya sa pamangkin niya. Nang tinadyakan niya ako ng malakas, dahilan para ako'y matumba. Tita, please, huwag na po kayong magalit. Nung unang kita ko pa lang kay Lester, nagustuhan ko na siya. Saad nito sa tita niya habang umiiyak. Ganun pala ah. Sige, nandito na rin naman na tayo. Saad nito at binuksan niya ang ilaw. Sabay lapit sa aming dalawa ni Aiza at sinabunutan ng pamangkin. At hinila niya to papalapit sa harapan ko. Sige, magpaligaya kayo at sundin niyo lahat ng utos ko. Sa gabing yun ay parang nag-ibang tao si Aling Saida. Siguro sa sobrang selos at galit na nararamdaman niya. Kaya lahat ng gusto niya ay ginawa namin. Labag man, pero mainit pa rin kami ni Aiza. Hanggang sa hindi rin nakatiis si Aling Saida. Sumali na rin to. At doon ko sinigurado na punan ang pangangailangan niya. At hindi naman ako nabigo. Nang matapos kami, ay muling humingi ng sorry si Aiza sa kanyang tita. Tita, sorry talaga sa pagtatago sa relasyon namin ni Lester. Patawarin niyo po ako, tita. Ay nako, may magagawa pa ba ako? Alam mo, Aiza, kung gugustuhin mo, papayag naman talaga ako eh. Kasi okay naman sa akin si Lester. Basta wag mo lang siyang ipagdadamot sa akin. Saad nito sa pamangkin, sabay lingon sa akin. At ikaw naman, Lester, akala ko naman honest ka. Sige, dumito ka na lang muna, Lester. At baka makita ka pa ng mga kapitbahay na lumalabas sa ganitong oras. Sabay tingin nito sa orasan. Mag-alas 11 na pala. Sige, iwan ko na muna kayong dalawa dyan ha. Titignan ko na muna si Tony kung ano nang nangyari sa asawa ko. Sabay alis nito. Simula nun ay naging okay na ulit kaming tatlo. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki dahil dalawang magandang dilag ang nahuhumaling sa akin. Grabe ang binigay nilang memories sa akin noon. Hindi na nga ako umuwi kapag summer or sem break sa probinsya namin. Natapos lang to nung nakagraduate na ako at napilitang umuwi sa probinsya dahil tumawag yung tito kong nasa Saudi at inirekomenda ako magtrabaho doon. Kaya isang linggo bago ako umuwi ng probinsya, doon na ako sa bahay ni na Aling Saida nakatira.
At alam niyo na ang nangyari. Walang humpay na pagpapaligaya. Hanggang sa dumating na rin yung araw na sabay na kaming umalis ni Aiza sa bahay ni Aling Saida. Dahil pinapatawag na siya ng tita niya na nasa Amerika. At doon na lang daw siya patatapusin ng nursing. At ako naman, aalis na pa uwing probinsya. At maghihintay na lang sa papers ko doon paalis ng bansa. Nagpaalam na rin ako kay Mang Tony. At nagbigay pa ito ng payo sa akin na mag-ingat sa aking pupuntahan at wag dapat pabayaan ang aking sarili. Nung hinatid na kaming dalawa ni Aling Saida sa bus terminal, napahiyak pa itong yumakap sa akin at sinabi na mag-ingat daw ako at bisitahin ko raw siya kapag may oras at hindi pa makaalis ng bansa. Ganon din siya kay Aiza. Nung sabay na kaming pumasok ng terminal, tinawag ni Aling Saida si Aiza at lumapit ito sa kanya. Aiza, salamat sa lahat ha. At ikaw Lester, salamat sa experience na binigay mo sa akin. Sabay yakap uli kay Aiza at bumulong na. Sabihin mo sa papa mo, miss ko na yung ano niya. Sabay halik nito sa pisngi ng pamangkin at kininditan pa ako bago ito umalis. Nagkatinginan na lang kaming dalawa at sabay na nagtawanan. Nang matapos na magpaalam sa isa't isa, ay naghiwalay na kami ng daan. At simula noon, hindi ko na nakita pa ang magtita at yung alindog ni Aiza. Masarap sariwain ang nangyari nung nasa kolehiyo pa ako. Malaking tulong ang naging experience ko sa magtita na nagbigay ng daan kung anong meron ako ngayon.